Subscribe Ito Money Vlog. Payagan po si Tito Manny Vlog na mag-reactor para pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Bakit po kaya may mga kamag-anak si Carla na parang nagagalit sa kanila, samantalang napakabait naman po ng pamilya ni Carla, Lalo-lalo na po itong si Carla, maging yung ina ni Carla, si Nanay Cynthia at si Tatay Alan, ay talagang napakababait naman po nila. Bakit po kailangan itong ibang kamag-anak ay magalit, katulad po nitong si RJ. Meron po itong pinost sa FB, pero dinilit daw po kaagad. Pero ang problema, may nakakopya na po doon sa kanyang pinost. Kaya bibigyan po natin ng reaction. Ito po ay nireaksyon na rin ng mga ibang reactor. At siyempre kanya-kanya po tayong opinion tungkol po dito sa mga sinabi ni Arjane. Tungkol po dito kay Carla. Kasi ang sabi ni Arjane dito ay katotohanan daw po itong kanyang sasabihin. Papanoorin po natin yung video. At bibigyan po natin ng konting reaction. Pero bago po yan, ako muna po bumabati sa inyong lahat ng magandang umaga, magandang tanghali, at magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Saan man kayo ng panig ng mundo naroon ngayon, ay mag-iingat kayo palagi at pagpalain kayo ng ating Panginoon. Maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Patuloy na po natin suportahan sila Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rob at Edna Vlog, Jack Tapia, at yung mga kasama ko pong reactor sa Kalingap. Ganun din po yung mga charity vlogger na Kalingap partner. Ito po yung video na kung saan dito ay may pinost nga daw po itong si Arjane tungkol po dito kay Carla at katotohanan daw po ang sinabi niya dito. Yun po ang sabi ni Arjane. Ang kabuuan po ng video ito ay mapanood po natin sa YouTube channel ni Kalingap Maymay. Patuloy lang po natin suportahan. Kalingap Maymay. Yan po ay isang napakagaling na reactor ng Kalingap. Kalingap Maymay. Ito po yung video. Panoorin po natin. Magsasalita na daw po siya ng totoo. Ngayon ako magsasalita ng totoo. So ito, hello, good morning, sabi niya. Umaga, simulan niyo na naman ako. Hindi na nga ako nakikialam sa love team na yan. Tapos malalaman ko na naman na nababanggit na naman ang pangalan ko at minura na naman ako ng matandang ito. Matagal na pala sa iyo ang nag-message, ngayon nyo lang nailabas kasi tahimik ako kasi gusto nyo na naman naibas ako ng mga tao. Kung murahin ako para bang para bang siya ang nagpakain sa akin simula bata pa ako. Kung sila mama at papa ngani ay dai ako namumuda na iyo pa ang nagbuhay sa kuya, mayo akong namaritan na naarog kayan sa inda. So, ibig sabihin, sabi niya po, yung tatay at nanay niya nga daw po ay hindi siya nakakatikim ng pagmumura katulad ng ginawa sa kanya. So, about naman dyan sa voice message na yan at account na yan, hindi ako yan, hindi nga kita nakakausap na matanda ka, sino ka ba? Yan, sabi. Bakit masyado kayong defensive? Kung sisiraan ko man si Carla, edi sana noon pa man. Pero anong ginawa ko, di ba? Nananahimik ako. So, ibig sabihin, may sisirain talaga siya about kay Carla. Ganun ba yung sinasabi niya dito? Kasi hindi niya daw nilalabas eh. Dahil noon pa daw, dapat nilabas niya na. Ano kaya yun, mga Kalingap, no? Actually, madami nang nangyari simula nang umalis ako dyan sa Kalingap na yan. Ngayon ako magsasalita ng totoo. Kasi bakit kahit tahimik ako ay nadadawit pa din yung pangalan ko na yan sa issue na yan about sa Jomcar. Porket ba nakakasama ako ni Carla at madami akong alam? Porket ba pinatira ako ni Carla sa apartment niya noon kaya nagkakaganyan nyo ako? Ginaganyan nyo ako. Ano ba yan? Ayan, nagaganyan nyo ako. At sa mga kwento-kwento na si Carla daw ang nagpaaral sa akin ay di wow. No? Sino ba nagsabi? Samantalang wala naman ako nalalamang ganyan. At sa chismis, so ito naniniwala sila kasi sa mga chismis, chismis, haka-haka, mga hearsay na wala namang katotohanan. Yan. At sa chismis na kinukuha ko daw lahat ng gamit noon sa apartment nang umalis ako ay di wow. At sa chismis na kinuha ko din daw ang sofa set sa apartment ay di wow.
Ang daming chismis mo. At alam nyo ba kung sino yung nagkukwento na yan dito? Magulang din niya naman. Kasi bakit? Ang laki ng galit sa akin na Kisho, inagaw ko daw ang sponsor ni Carla na kahit isa naman ay wala akong inaagaw. Naiinggit daw ako kay Carla. At bakit? Bakit ako maiinggit? Pasalamat na nga lang. Dapat sila at natagpuan ang kalingap. Kasi kung hindi, sa tingin ba ng lahat ay mararanasan nito ang kanyang pamumuhay ng madalian? Di ba hindi naman? Nagpapasalamat naman sila Carla. At baka may nagtanong na bakit ako ba daw ay hindi gumanda ang buhay nang makasali sa kalingap. Ang sagot ko lang ay oo, nagbago. Nagbago nga pero hindi masyadong kaganda kasi bakit? Puro bashing ang natanggap ko noon pa man. Pero still thankful pa din pero kami ay hindi lahat inaasa, kumbaga ay natulungan lang din ako sa pag-aaral noon pero na-stop din kasi nga sobra ang natanggap na bashing, masakit emotionally, physically, stress, depressed kasi kahit na wala ka nang ginagawa at kahit na tama naman lahat ng sinasabi mo, ang tingin nila sa iyo ay mali ka kasi ayaw nila na nasasapawan, ganon. At sa patungkol naman sa pag-aaral ni Carla, ano bang kinalaman ko dyan? Basta ang alam ko ay nagtigil daw kasi hindi kaya yung mga aral. Yun ang sabi ni Papa niya dito sa Tarom. Naging chismis yun dito. Kasi nga panikwento ng Papa niya dito sa barangay, ha? Paano mo nasabi yan? Samantalang si Tatay Alan nga. Kung hindi tanungin niya nila Kalinga Prab, ni Kuya Bal, hindi nagsasalita yan. Ganyan pala kaano si Tatay Alan doon sa barangay nyo. Na lahat ng tao doon sasabihin niya ang ikakasira ng anak niya. Ikichismis niya yung anak niya na si Carla. Imposible yan. Rinig po natin yung mga sinabi ni Kalingap Maymay tungkol po doon sa pinost ni Arjin na ngayon ay dinilit na. Kung gusto niyo pong mapanood ng buong buo ang video ito at marinig kung ano pa po yung mga sinabi ni Arjin, ay puntahan niyo lang po yung YouTube channel ni Kalingap Maymay. At yun na unang-una ay bakit dinilit ni Arjin yung kanyang pinost. Kung katotohanan yung kanyang sinasabi, sana hindi siya natakot. Bakit niya dinilit? Ibig sabihin, pagka dinilit, ay nag-aalinlangan siya doon sa kanyang pinost. Kasi kung di siya nag-aalinlangan, ay dapat ay hindi niya dinilit. Kung yun ang talagang katotohanan, yung sinasabi niya, ay bakit dinilit niya? Sana ay hindi niya dinilit para lumalabas na talagang totoo yung kanyang mga sinasabi. Ibig sabihin ay may papanindigan siya. Parang gano'n. Pangalawa, ay may binabanggit po siyang matanda dito. Hindi po natin alam kung sino yung binabanggit niyang matanda na madalas daw po siyang minumura. Nung matanda, sabi niya, ay yung mga magulang daw po niya, hindi siya minumura. Bakit, ganun na lang siya murahin itong matandang ito. Hindi po natin alam kung sino po yung tinutukoy niyang matanda dito. Sana ay pinangalanan niya. Yung matanda, nang sa ganun, siyempre, malaman natin kung sino po ito. Itong nagmumura po sa kanya. Po, karamihan ng sinasabi niya, ay puro galing sa chismis. Para sa akin, ay hindi po katotohanan yon. Kung galing po sa chismis, ang kanyang mga sinasabi, ay hindi po galing sa katotohanan yon. Galing po yun sa chismis. At ang isa pa pong sinabi niya dito, ay yung tungkol po sa mga magulang ni Carla na mismong magulang daw po ni Carla nagkakalat tungkol dun sa pag-aaral ni Carla na hindi daw po kaya ni Carla, yung pag-aaral. Grabe, siguro naman kahit sino naman pong magulang ay hindi po kayang siraan ng anak. At hindi po kailangan na i-dismiss kung kani-kanino. Kung ano man yung pinag-usapan ng pamilya. Siguro hindi naman po ganun yun, medyo hindi po tayo naniniwala doon sa sinabi ngayon ni RJ. Sabi mo ay katotohanan ng iyong sinasabi. Bakit yung parang iyong pahayag ay puro naman chismis ang lumalabas? Hindi maganda yung gano'n. Dapat ay kung magsasabi ka ng katotohanan, ay yung talagang totoo. Yung walang daw, walang ayong kay, parang gano'n, ayong kay at ayon sa chismis, parang mga gano'n, dapat yung direkta, dapat sinasabi mo ay sinabi ni ganito. Dapat mo mga gano'n, ibig sabihin ay katotohanan ng yung sinasabi. Kumbaga ay talagang pinapanindigan mo yung kung ano yung iyong mga sinasabi. At siyempre mababas ka. Kasi una-una, nag-post ka, dinilit mo. Siyempre walang maniniwala sa iyo. Kaya ang mangyayari, mababas ka talaga. Kumbaga kaya ka nababas dahil din sa ginagawa mo. Minsan kasi kaya may nangyayari sa atin na hindi maganda dahil din sa mga ginagawa natin. Kaya dapat kung ayaw mong mabas ay iwasan mo na
gumawa ng ikasisira din ng iba. Ano po, dapat ang gagawin mo ay yung magagandang mga bagay na ikagaganda ng iba, ikagaganda mo rin. Parang gano'n, ano po. Kasi mahirap kapag yung ang pananalita mo ay lagi may kasamang paninira sa ibang tao, ay hindi po maganda yon. Ano, talagang yun siyempre, yung mga followers ng Carla, ay talagang masisira ka, ibabas ka. Ano, at ang isa pa rito, sabi mo kung sisiraan mo si Carla, ay sana ay noon pa. Ano, ibig sabihin ay meron ka nalalaman kay Carla na hindi mo nilalabas. Ano, dapat ay ilabas mo. Sabihin mo kung ano yung mga nalalaman mo. Dapat ganoon, ano. Pero sa tingin ko naman, wala namang maniniwala kung ano man ang ilalabas mo. Walang maniniwala kasi nakikita po natin na talagang si Carla ay napakabait na tao. Ano, maging yung kanyang pamilya. Ano po, kaya yun, ano, huwag naman po natin ibas si RJ, ano, kasi siyempre dalaga din naman po yun. Ano po, at isa pa ay nagsisikap din sa buhay. Ano po, kaya huwag na rin po natin ibas, ano, itong si RJ. Ano po, kaya yun, maraming salamat po sa inyong lahat. At ako po si Tito Manny Vlog na nagsasabing God bless you all. Diyos mabalos.